Si Juhan ay isang mababang rangkang mangangaso na naloko ni Tae Jin Kwon na tanggapin ang isang misyon na hindi niya kayang suriin, at ngayon ay nahaharap siya sa kanyang koponan na ganap na pinaslang ng isang higanting ahas na halimaw, at siya na ang susunod sa menu. Sa kanyang kredito, talagang nagbigay siya ng magandang laban-laban sa halimaw na iyon, pero hindi sapat ang kanyang lakas dahil nabasag ang kanyang espada, at sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na maiwasang makain, natuklo pa rin siya sa mga binti ng halimaw na ahas, at sa puntong iyon, alam niyang tapos na ang lahat para sa kanya. Sa kabila ng lahat, nakaligtas siyang makalayo mula sa pagkakahawak ng ahas at sinubukang kunin ang kanyang sirang espada upang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit nauna pa ring bumangon ang ahas at malapit na siyang tapusin. Bago pa man makagat ng ahas ang kanyang ulo, bigla itong natigilan sa harap niya, parang ang oras ay tumigil ng tuluyan. Pagkatapos, narinig ni Juhan ang isang boses na umuukit sa kanyang isipan, at pinagtatawanan nito ang kanyang desperadong sitwasyon dahil kahit ano pa ang piliin niyang gawin dito, mamamatay pa rin siya. Nakilala ni Juhan ang boses bilang mula sa isang artifact at nakiusap ito na tulungan siyang mapatay ang halimaw na ahas, ngunit sinabi ng boses na wala itong magagawa dahil ang mga binti niya ay nakuha na at marami na siyang nawawalang dugo, kaya hindi na siya magtatagal. At kahit na sa isang paraan ay mapigilan niya ang pagdurugo, paano naman siya makakalabas sa puntod na ito? Dahil tiyak na hindi siya makakalakad. Sabi nito, sayang na ang isang tao na may napakaraming hindi pa natutuklasang potensyal ay magtatapos sa ganitong kalagayan, ngunit sinabi ni Juhan na hindi siya napunta sa ganitong sitwasyon dahil gusto niya, at habang iniisip niya ang kanyang buhay, ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya maibabalik kay Tae Jun Kwon ang ginawa nito sa kanya. Ang makita si Juhan na puno ng galit at pagnanasa ng paghihiganti kahit na nasa bingit na ng kamatayan ay nakatutuwa sa artifact, kaya nagpa siya itong baka sulit na tulungan siya at pumayag na ipahiram ang kapangyarihan nito, na isiniwalat ang tunay na anyo nito bilang isang uwak. Sinabi nito sa kanya na kunin ang trono ng tunay na hari kung sa tingin niya ay kaya niya ang ganitong gawain, at pagkatapos noon, lumipad ito diretso sa katawan ni Juhan. Ang susunod na alam ni Juhan, nakaupo siya sa isang istasyon ng pulisya, at isa sa mga unang bagay na napansin niya ay bumalik ang kanyang mga binti sa hindi malamang dahilan, na talagang nakakalito sa kanya, pero hindi kasing nakakalito ng katotohanang wala na siya sa libingan. Nagtataka pa rin siya kung ano ang nangyayari nang sabihin ng pulis na nakaupo sa harap niya na umupo siya at bilasan ang pagsagot sa mga tanong nito dahil gusto nilang makaalis ng maaga para sa New Year's party. Nang marinig iyon, tumingin si Juhan sa kalendaryo, at sa kanyang pagkabigla, nakasulat doon na ang taon ay 2025, pero hindi yun tama dahil, ayon sa kanyang alaala, 2025 ay 15 taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang magtaka kung talagang posible na siya ay naibalik sa nakaraan, ngunit bigla, may isang babae na humarap sa kanya at nagsimulang sumigaw dahil sa pag-aaksaya niya ng kanilang oras dito. Parang naaalala ni Juhan ang mukha niya mula sa kung saan, at nang tumingin siya at nakita ang anak nito na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, sa kanya lang naaalala kung ano ang tungkol dito. Ang bata ay sinubukan siyang pasiklaban sa isang laban, at bago pa man makagawa ng anuman si Juhan, nahulog ang bata sa lupa at nagkunwaring tinamaan siya, at pagkatapos noon, dinala siya ng ina ng bata sa istasyon ng pulisya dahil dito. Sinusubukan ni Juhan na alalahanin kung paano niresolba ang sitwasyong ito noong nakaraang pagkakataon, at naaalala niya kung paano humingi ng labis na halaga ng kabayaran ng ina, at napilitan siyang lumuhad at magmakaawa ng tawad para lang mabawasan ang halaga dahil noong panahong iyon, wala talaga siyang pera. Ang ina ay nagsisimula ng mainip dahil matagal nang nakatitig si Juhan sa kawalan, kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at tila papaluan siya. Ngunit bigla, pumasok ang mga taon ng matinding pagsasanay sa laban ni Juhan sa banta ng pisikal na pinsala, at nahuli niya ang kanyang braso bago siya mapaluan. Ito ay nagulat sa lahat doon, pati na rin siya. Dahil hindi niya akalaing kaya ng katawan niya na gumalaw ng ganito kabilas sa puntong ito ng panahon, pero lumipat na tayo doon, sumigaw siya sa kanya at sinabi na tigilan na niya ito, dahil alam nilang lahat na ang anak niya ang nagsimula ng laban na iyon, pero nandito siya na humihingi ng napakalaking kabayaran para sa batang spoiled na iyon. Narinig ng bata na tinawag siya ni Juhan na spoiled brat at nagalit, kaya sinugod siya, pero muling pumasok ang mga kasanayan ni Juhan, at bago pa makapagpipunches ang bata,
sinimulan niyang i-judo flip ang bata sa lupa. Ang paggawa niyon ay tiyak na nagpapatunay kay Ju-han na napanatili niya ang lahat ng kasanayang pandigma na kanyang naipon sa mga nakaraang taon, at kung lahat ay magpapatuloy tulad ng dati, dapat na niyang maayos ang lahat para sa kanyang sarili. Gayunpaman, isang sandali lang ang lumipas at nagising siya sa katotohanan at napagtanto na pinagsalitaan niya ang bata sa gitna ng istasyon ng pulisya, kaya tiyak na magkakaproblema siya dito. Ilang minuto ang lumipas, si Ju-han ay nakalak sa isang selda ng bilangguan habang sumisigaw ang ina tungkol sa paghit niya sa kanyang anak, at maaari sana niyang ipaglaban ang self-defense para maiwasan ang pagkakakulong, pero honestly, wala siyang pakialam dahil sa loob ng ilang araw, kapag lumitaw na ang mga relikya, ang mundo ay magiging isang walang batas na disyerto sa anumang paraan, kaya't ang isang kriminal na record ay hindi gaanong mahalaga. Bukod pa rito, kung ikukumpara sa lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang nakaraang buhay, ang magpalipas ng ilang oras sa isang selda ng bilangguan ay halos wala lang. Sa alaala ni Ju-han, sa taong ito, magsisimula ang malalakas na lindol sa buong mundo, at lilito ang mga estruktura na tinatawag na mga libingan, at ang mga libingang iyon ay maglalaman ng mga artepakto na may napakalaking kapangyarihan, at bilang resulta, ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay pumasok sa mga libingan upang hanapin ang mga relikya. Sa swerte ng pagkakataon, isa si Ju-han sa mga taong iyon, at nagtagumpay siyang makatagpo ng isang relikya at isang libingan matapos ang napakaraming pagsisikap at hirap, at inisip niyang ito na ang kanyang tiket sa magandang buhay dahil napakakumikita ng pagkuha ng mga relikya. Pero dapat sana niyang alam na hindi magiging madali dahil, hindi nagtagal, nagsimula ng imonopolyo ng malalaking korporasyon ang mga piitan, na nagresulta sa hindi na makakuha ng mga relikya ang sinuman maliban sa kanila, at pagkatapos ay ibebenta nila ang mga relikyang iyon sa milyon-milyon sa auction. Noong una, sinubukan ng mga tao na lumaban sa mga korporasyon dahil hindi makatarungan na inalis nila ang lahat ng iba pa mula sa mga libingan, ngunit sa lakas ng apoy ng militar na nasa kanilang kamay, walang sino man ang nakapagpatalo sa kanila. Hindi rin nakapagpigil ang mga gobyerno dahil ang mga relikya ay naging napakahalaga na upang balewalain, at sinumang may sapat na kapangyarihan ay nais magkaroon ng kontrol dito. Para sa karamihan ng mga tao, dito nagtatapos ang kanilang mga pangarap sa pagnanakaw ng mga libingan. Ngunit si Ju-han ay isang exception dahil, salamat sa kanyang natatanging kasanayan sa pagnanakaw ng mga libingan, siya ay na-scout ng isang lalaking nagngangalang Tae-jin Kwon, ang chairman ng TKBM, isang malaking monopolyo ng mga piitan, at bilang resulta, pinayagan siyang ipagpatuloy ang pagnanakaw ng mga libingan, ngunit pinilit din siyang hawakan ang lahat ng maruruming gawain ni Tae-jin, smuggling, pagnanakaw, at pagpatay para sa mga relikya, lahat para lamang mapuno ang bulsa ni Tae-jin, at ang tanging dahilan kung bakit niya ito tiniis ay dahil akala niya iyon na ang kanyang tanging pagkakataon para magkaroon ng mas magandang buhay. Gayunpaman, sa huli, hindi siya pinalad at nahulog siya sa isang bitag sa huling libingan na kanyang pinasok. Ayaw niyang mangyari ulit iyon, kaya kailangan niyang ihanda ang sarili upang lubos na mapakinabangan ang mga libingan habang kaya pa niya. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin yun dahil kahit na mayroon siya ng kanyang mga alaala at kasanayan sa labanan mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi iyon sapat. Kailangan niyang maghanda para simulan ang paghuhukay sa lalong madaling panahon, pero wala siyang ideya kung paano gagawin iyon sa ngayon. Noong mga sandaling iyon, nakita ni Ju-han ang isang set ng mga kumikislap na ilaw sa harap ng kanyang mukha, at sa simula, akala niya nagkakaroon siya ng delusyon, pero pagkatapos ay nagbago ang anyo ng ilaw at tinawag siyang magnanakaw na halos hindi makakapit sa pala. Napagtanto ni Ju-han na ito ay maaaring gawa ng isang relikya, at inisip niya na ito ay ang uwak na nakilala niya bago siya mamatay, kaya't tumayo siya at sumigaw dito na ipakita ang sarili at tumigil sa pagtatago. Gayunpaman, wala namang lumabas pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon, at ang tanging nagbago ay ang kanyang system panel na ngayon ay nagpapakita ng progress bar, na nagsasabi sa kanya na siya ay nasa isang kapat na bahagi na ng pag-unlock ng kanyang spy skill. Sinasabi ng misyon na kaya na niyang matukoy ang lahat ng nasa paligid niya sa loob ng isang metrong radius. Sa tingin pa rin ni Ju-han na ang uwak ang nasa likod ng status screen na ito, at sinabi niya dito na itigil na ang pagtrato sa kanyang buhay na parang laro,
ngunit pagkatapos ay nagbago ang screen upang sabihin sa kanya na kailangan niyang i-unlock ang lahat ng 4 na pangunahing kasanayan na kailangan ng lahat ng Tomb Raider. Napagtanto ni Juhan na siya lamang ang makakakita ng panel, at ngayon na talagang nakatuon siya, napagtanto niya na talagang nakikita niya ang lahat sa loob ng 1 metrong radius ng malinaw na malinaw. Kahit ang pinakamaliit na detalye sa paligid niya ay namumukod tangi sa paraang hindi pa niya naranasan dati, na nagpapakita na ang kakayahang ito ay epektibo na. Naalala niya na isa ito sa mga kakayahang nakuha niya mula sa relikya ng arkeologo na natagpuan niya sa kanyang nakaraang buhay, at kahit na nawala na ang relikya, mukhang nananatili pa rin ang kakayahang ito, sa isang paraan. At dahil sinasabi nitong 4 na bahagi pa lamang siya ng misyon, ibig sabihin ay may 3 iba pang kasanayan na natitira para sa kanya na i-unlock. Noong mga sandaling iyon, may dumating para kunin siya mula sa selda, at lumalabas na si Jiang Wu ito, isang detective na kaibigan ni Juhan noon. Narinig ni Jiang Wu ang nangyari, at nakuha niyang mapalaya si Juhan sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang bata ay isang sunod-sunod na manloloko na palaging nag-aakit ng mga tao sa mga laban at humihingi ng kabayaran pagkatapos. Isa si Jiang Wu sa iilang tao na talagang nag-alaga kay Juhan hanggang sa huli, kaya labis na natutuwa si Juhan na makita siyang muli pagkatapos ng kanyang masalimuot na nakaraan. Habang naglalakad pabalik mula sa istasyon sina Jiang Wu at Juhan, tinanong ni Juhan si Jiang Wu kung may narinig ba siyang anumang kakaibang nangyayari kamakailan. Wala talagang ideya si Jiang Wu kung ano ang sinasabi ni Juhan at sinabi niyang mas mabuti pang magtanong siya sa isang manghuhula tungkol sa mga ganitong bagay, at sa ganitong sagot, makukumpirma ni Juhan na talagang wala pang lumalabas na mga gumagamit ng relikya. Pagkatapos noon, nagpaalam si Juhan kay Jiang Wu para sa gabi, at ipinapalagay niyang nagsimula na ang mga libingan na lumitaw tulad ng dati, pero hindi pa lang ito natutuklasan ng mga tao. At kung talagang ganun nga, ito na ang tamang pagkakataon para siya'y kumilos. Bawat minutong lumilipas ay isa pang pagkakataon para sa ibang tao na matuklasan ang isa sa mga libingan na iyon muna, kaya hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang isang malaking problema pera. Karamihan sa mga unang relikya ay nasa Europa at Amerika, kaya kailangan niyang makalakam ng sapat na pera para sa pamasahe sa eroplano, at iniisip niya kung paano makakakuha ng pera para dito. Ngunit bigla, habang papasok siya sa isang madilim na eskinita pauwi, natagpuan niya si Park, isa sa mga taong nang-aabala sa kanyang part-time na trabaho. Noong panahong iyon, desperado si Juhan sa pera, kaya napilitan siyang magtrabaho sa isang art gallery na pagmamay-ari ng kapatid ni Park, at siniguro nila ng kanyang mga kaibigan na gawing isang buhay na bangungot ang kanyang buhay doon sa bawat pagkakataon na makuha nila. Ngayon, balak nilang bugbugin si Juhan para sa kasiyahan lang dahil kaya nila, pero wala silang ideya na hindi na si Juhan ang dating walang kalaban-laban na mahina sa kanyang nakaraang buhay. Isa sa kanila ang nagtaas ng kamay para sapakin si Juhan sa mukha, pero nauunahan siya ni Juhan at sinampal ang lalaki ng napakalakas kaya nahulog ito sa lupa. Hindi makapaniwala si Park na talagang magtatangkang lumaban si Juhan, kaya tumakbo siya patungo rito, na may balak na turuan ito ng leksyon. Gayunpaman, nakuha ni Park ang hangin sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sinuntok siya ni Juhan sa mukha para sa dagdag na epekto. Ang iba ay nagsisimula ng magtaka kung paano naging magaling si Juhan sa pakikipaglaban, pero inaakala nilang walang paraan na kaya niyang talunin silang lahat kung sabay-sabay silang aatake sa kanya. Gayunpaman, labis silang nagkamali dahil si Juhan ay nagpatuloy na pahirapan sila, lahat ng hindi man lang napapawisan. Si Park ay sobrang galit na hinugot niya ang kutsilyo kay Juhan, at sinubukan siyang pakalmayan ng iba dahil, oo, gusto nilang bugbugin si Juhan, pero magiging masama kung talagang mapatay nila ito. Gayunpaman, masyado nang galit si Park para mag-alala ngayon. Hindi gaanong nag-aalala si Juhan na bunutin ni Park ang kutsilyo sa kanya dahil sapat ang kanyang kasanayan para dito, pero ang ikinababahala niya ay ang katotohanan na ang hawak na kutsilyo ni Park ay isang artifact, at wala siyang ideya kung paano ito nakuha ni Park, lalo na't wala siyang kaalaman na ito ay isang relikya. Posible na may ilang relikya na nakalusot sa lipunang tao ng natural, at iyon ang dapat niyang bantayan sa hinaharap, pero sa ngayon, dahil si Park lang ang may hawak ng kutsilyo, wala siyang dapat ipag-alala dahil madali lang itong nakawin mula sa kanya.